time na. Why not? Pa-9 games natin ang araw na to. Tama, hindi naman na malabo dahil nandito ang mother and daughter. Okay, ito na yon. Land of Dawn we go. Welcome to Game number Mobile 2, Legends. TLPH. At pati na rin ang Onyx Philippines. Carl TZ versus King Kong once again. Ano kaya ang pwede nating abangan this time around? Well, para sa akin, mag-expect tayo ng mabilis talaga na jungling pattern. Yep. Pero ang maganda tutukan dito yung pause 4 and pause 5 eh. Di ba, sinasabi mo to palagi, Umi, kung gaano kalaki yung impact ng position 4 and position 5, lalo na sa meta ngayon. And with this one, papasukin na kagad nila. Si Dali JP nagamit yung Revitalize pero makakasurvive. Oh, Ano? hi! Yung Shadow Strike pero hindi sapat yung damage. Nakakaligtas si Daddy Japes. Grabe yung revitalize doon. Parang kada pitik, kakabahan ka pa rin eh. Oo, kasi hindi mo sure kung anong mangyayari, kung mabubuhay ka ba o maburst down ka. And nagiging maganda yung sagot ng Onyx Philippines ngayon kasi dalawang battle spells na agad yun na pa-burn nila just 2 minutes in. And ito talaga yung early game aggression na pwedeng ipakita when you have that Suyu. Crossweight! Grabe naman, binato kagad si Carlito at kailangan niyang umatras. Naagawan pala dun sa may bandang ibabaw. Nakakuha ng farm itong si King Kong. Parang ginugutom early phase pa lang ng Onyx Philippines yung jungle ha. Oo, kasi mas mabilis I would say na makapag-jungle ang Suyu compared to a Joy. And right now, because of the positioning of this Jawhead, medyo awkward for Carl TZ na lumalim ng pwesto as compared to King Kong na freely nakaka-roam dun sa jungle path niya. Oo, napakalakas talaga ng early game ng Jawhead plus the Suyu. Kaya naman dito sa pinakaunang pagong mukhang nakikiramdam muna ang dalawang kupunan kung saan nga ba nagtatago ang isa't isa. Nahanap na nila si Brusco at mukhang ang strategiya dito sa Onyx Philippines ay kung sino man yung maglalakad papuntang pagong ay bibigyan agad nila. Kaya na nga sinisimulan na agad yung unang pagong ng laban habang si Carlito ay bumibuelo na. Gagamitin na ba yung left flying beats pero ibinato lang. Wow! Pero si Carlito pa rin ang makakuha ng unang pagong ng laban. Atrasan muna ang magkabilang kupunan. Wow, iba talaga yung disiplina doon, Auntie. No? Yung tipo na nakuha na yung turtle, bakit pa tayo mag-aaway? Sobrang ganda ng ginawa doon ni Carl TZ. Naturally, mas malakas yung retry ng isang Suyu compared to a Joy. But in that specific timing, naging mas maganda yung pagkakapindot ni Carl TZ. At kagaya na nabanggit ni Uomi, yung disiplina ang pinairan nila kasi nung wala nang kailangang ipatunayan pa, nag-back away na sila. Oo, tsaka first turtle pa lang naman. Kadalasan nga may mga teams na okay lang ibigay yung first turtle basta may iba silang makukuha. Yung pera talaga ay diretso sa fina-funnel nila. At nakita nga natin, sinusubukan pa rin ng Onyx Philippines ng mga Sonics na buhayin ang kanilang team. And of course, papasok na nga tayo muli sa Land of Dawn. And it seems na tapos na ang ating troubleshooting. Maraming salamat po sa ating League Ops sa paninigurado ng integrity ng ating tournament. Balik na tayo sa game number 2. And mukhang si Super Friends ay nandito na rin sa ating mid lane. Yeah. Nakikita na natin na unti-unti na nga nire-ramp up ng TLPH yung kanilang mga rotation. Wala pang bumabagsak, yes, sa parehas na kupunan. Pero right now, nakalalamang ang TLPH only because of that turtle take. Oo, mukhang hindi pa naman ata itutuloy ang laban na ito. Konting silip muna sa Infinix in-game equipment. Wala pa naman nakakabuo ng kanilang core items. Pero mukhang may diversion play. Patungo doon sa may bandang ibaba. Si Kelra ang kanilang puntira. Pero masyadong malalim. And by the way, kukorek ko lang ang sarili ko kanina. Hindi nasa Onyx Indonesia si Hate. Nasa Pilipinas po. Dito lang siya, nandyan lang siya. Naguguluhan lang po ako sa mga pubmat. Ayan na. Ayan na, wait lang speaking of gulo, magsisimula ata ng gulo dito ang Onyx Philippines. Pero mapapatras si Carlito the Great habang haabuli pa rin ni Brusco. Nandun yung pagbato niya pero nakasalib din. With a split habang si Kurt ay nakakuha na rin kagad ng kill. First blood against the Young Goat. At ito maganda para sa Onyx Philippines. Nakaka-capitalize na nila ang kanilang early game. And ang bilis ng ginawa nilang pag-respond doon sa supposed kill na gagawin ni Carl TZ against a Kirk because of the copied na diversion play nitong si Super Friends kay Sanchi. Oh, 10 seconds bago lumabas ang ating second turtle of the game. Lamang pa rin ng TLPH ang bahagya in terms of gold. Pero ang Onyx ay kayang-kayang bumalag sa kanilang early game damage. At meron pa nga ditong late game insurance kay Kelra na naka-irretel na nagpapanalo sa M6. Oo nga, no? Tsaka ibang klase yung irritate na yan, no? Ngayon nga, nakasprint. Hindi na nire-respeto dito yung mga crowd control na meron ng Team Liquid. But speaking of crowd control, nandun yung dispersion rotation. Kirk ay narito rin. Medyo malayo pa si King Kong. Aabot naman siya. Kalahati yung buhay ng pagong. And this time, may papasok rin with the After the Guardian para mapigilan, pero hindi na mapipigilan. Yung pag-vertical dito ni King Kong with the retribution.
sabay iska po. Oo, ang ganda ng ginagawa ng Onyx Philippines ngayon. May talon pa na manggagaling kay Super Friends. Pero saktong pampapogi lamang bago mag-expire. Oo, tingin ko yung pinaka naging magandang ginawa doon ng Onyx ay binato ni Brusco palayo si Carl TZ, kaya hindi din siya nakakasa ng retry on time. And right now, namang nasa King Kong in terms of level, meaning mas mataas na yung damage sa kanyang retribution kay Carl Diversion TZ. play mula dito sa side. That push! Naku, nagkasalubong kagad. Hindi na nila binigyan ng pagkakataon na makasapak pa at makawasiwas pa ng mga espada itong si King Kong. Ang lala. Grabe. Alam mo, tuwing may low yi talaga sa laro, parang Hassle. ayokong tumingin sa that bush. Hindi ako lalapit dyan. Kasi kanina, di ba, dyan din yun eh, yung Oo, mga yung may malalaking yung eh. play. So, definitely, ang bushes ay lava na mako-consider natin na kapag tumapak ka tapos nagkamali ka ng tapak, ay merong chance na ikaw ay mamamatay. Oh, and so far, hindi pa naman ulit nagkakaroon ng malakihang laban. At 1,000 lamang ang lamang ng TLPH. Yung early game ng Onyx Philippines, tila ba'y sinasabayan nila with that diversion play na mukhang nasilip ni Kelra sa loob ng zero bush. Kaya naman si Sanford ang kanilang mabibigyan. Medyo natutulak lamang ang Onyx Philippines, kaya naman mukhang libreng tore ang makukuha ni Oheb on his Granger. Napakaganda ng zone na ginawa dito no, ng ilan sa mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. And ito yung kagandahan ng ganitong klaseng lineup. At saka yung may glue ka, kasi Yeah. alam mong hindi ka agad mamamatay. May additional buhay ka with the split-split, di ba? Taga-soak ka lang talaga ng damage, literal, yun yung kailangan mong gawin. And babalikan natin yung pinapaliwanag ko nung game number 1. Ito yun, Carl TZ and King Kong yung nasa tuktok, kaya mas madami yung gold na nakukuha nila. Uy, grabe, pumasok si Kirk dito pero mali ata na papasok ang liga kasi pinag-normal hit dito gamit na liga agad yung ultimate ng edit ito. Habang pasok din itong si JP na untugan itong si Kirk. Atras muna si King Kong. Even yung buong kupunan ng Onyx Philippines at naka-ready pa rin sila 4v4 na magiging laban. Pasok si Carlito, nagamit yung electrifying beats pero ready pa rin Brusco. yung taunt mula dito kay JP. Tinamaan lang ng mga folks mula kay Sanford pero hindi nila mapipigilan yung pagbasag ng Torre sa gitna. 1-for-1 exchange, Sanji para dito kay Kirk at mukhang sisimula na nga ng TLPH ang final turtle of the game. Tig-isang pagong ang nakuha ng Onyx Philippines in TLPH for the last 2 turtles at mukhang 50-50 na naman ang ating matutunghayan na laban dito. Ano bang hinihintay nila? Mukhang nakita na nila si Oheb. Yeah. Oo, yung vision kay Oheb ay very crucial kasi ngayon, unti-unti nang sumasakit ang damage output ni Oheb. Again, 0-0-1 siya. Same sila ni Kelra, kaya kailangan nilang mag-ingat. Boy, speaking of pag-iingat, hindi ata maiingatan! Itong si Sanford habang ibinato rin papunta sa likuran. Oh no! Ito naman si Carlito the Great habang retribution ay hindi kakagat dahil si Kirk kinahawak. Oheb! Tatlo, magiging 4 at magiging 5 ang agang wipeout nito. And this is such a momentous play para sa Onyx Philippines. An early wipeout, 5-for-1. Si Brusco lamang ang binayad nila. Kasi kanina, hindi na nakakasa si Sanford ng kanyang split-split, kaya naman naging mabilis ang kanyang pagkaka-bursted down sa side ng Onyx Philippines. Isa-isa nang bumagsak pagkatapos nun ang mga miyembro ng TLPH. Hindi nila nakuha yung Lord, 5 pa silang nawala. Grabe yung kislap din kasi ng AOE ng heavy crossbow ni Kelra. Para bang pagtatlo yung natamaan, sabay-sabay pumuputok. Parang chicharon lamang. At Onyx Philippines ngayon, 2,000 na halos ang lamang. May Lord pa ata na, ay may turtle pang nakuha doon sa pinakahuling laban na yon. What a bonus. Pero ito na tayong early game power spike na talagang inaabangan natin dahil papasok na tayo ng mid-game. Dapat talaga lamang na ang Onyx Philippines dito. Yep. Ito din yung nakita natin dun sa sa graph nung umpisa na parang kung in terms of late game potential, medyo makikita natin na magsashine din kahit paano yung TLPH. O, tingnan natin yung Infinix Handcam, isa sa mga pinaka-micro-intensive junglers sa buong mundo gamit ang Infinix GT20 Pro on this Suyu pickup. Sayang walang team fight, hindi natin nakikita yung mainitang Kaya nga pindutan. Oo nga. Tsaka ang galing niya, yung mga drag map na ganyan, yung 4 fingers ba tawag dyan, di ba? Oo. Yung isa nasa mapa, yung isa nandun pang drag, yung isa pang atake, yung isa pang Skill. lakad, di ba? Oh, ako kasi 2 fingers lang ako maglaro. Nahiya. Ako din. Pindot-pindot lang. Oh, alam mo yung pindot-pindot lang. Minsan lalabas yung 3rd finger pag kailangan mag-drag map. Pero hindi ko kaya yung 4 fingers, man. Pero ano ka ba? 2 thumb? Oo, 2 thumbs, Ako tapos din. isang index. Yes, same. Ganon tayo, o kung tinatawag nilang point finger. Pero ituturo na rin natin, ipopoint na natin sa unang Lord ng laban na ito dahil mukhang si Brusco ang mukhang hahawak ng pixel brush. Wala atang makakapag-diversion play dito.
lahat ng bush kinover ng Onyx. Okay, ganda to para dito sa Onyx Philippines kasi nga naman ini-expect na nila yung mga sorpresa. Oh, wow. Kasi remember, si Super Prince, alam niya rin kung saan dadapo yun eh, no? Reverse yung Lord. Ayan na, Abbot of the Guardian nagamit. Pero naiwasan! Naiwasan ni King Kong! Yung ultimate na yun habang si JP ay nandun pa rin. Kaya na mamamatay na kagad si Brusco as Super Kirk ang magiging next. Andito na si Oheb. Binabaril-baril lamang yung mga miyembro dito ng Onyx Philippines. JP nag-aabang pa rin. Nandun sa may bandang likod si Suyu pero mukhang hindi ito alam ng TLPH. Nakakadepensa naman ng konti ang side nila Sanji. Hindi na at mabubuhay pa ang Lord na ito. And with that team fight, mukhang na-neutralize din lang ng Lord eh. Sobrang bilis na nga ginawa doon ng TLPH to the point that they were able to secure the Lord pagkatapos makuha ito ng kalaban. And ang kinagandahan nun ay nakakuha pa sila ng pick-off which means na in a way na-equalize yung kalamangan na meron kanina yung Team Onyx. At kita yan, no, yung sinabi mo sa ating BPI Gold Leaders kung saan si Oheb ang nangunguna ngayon in terms of gold per minute. Si Oheb na ata ang pinakamayaman, 2-1-2. Still with the flicker, medyo nahihirapan na ang Onyx Philippines hanapin ang Filipino sniper. Oh, pero alam mo, interestingly enough, damage dealt Kirk yung pinakamalaki. Wow. Kasi kapag nag-full stack yung kanyang Primal Wrath, tapos nagubad siya nung kanyang kalasag, doon nararamdaman yung damage output ng kanyang mga kuryente. Oh. And yun talaga yung essence ng isang Edith. Oh, yun yung, I think, game-breaking nung dumating si Edith sa ating laro eh. Yeah. Siya kasi yung kauna-unahang tank na nagiging marksman. Yes. Kaya naman nung nahanapan ito ng mga specialist katulad na lamang nila Kirk, ay ito talaga yung mga inaabangan ng mga picks. Cross-map plays lamang para sa parehas na kupunan. Kumuha ng inner turret ang side ng TLPH sa top kung ganun din ang ginawa ng Onyx sa baba. Okay, lalaban nata sila dito si Carlito. Uy, ang Inanahan na sakit! kagad dito si King Kong. Kailangan lumayo. Pero hinabol siya doon ni Brusco. Sa Wow! King Kong, pero Dash! makiwas pa rin. With that dash, itong si Carlito the Great. Ngayon, lalaban nata ang Onyx Philippines. Ito ang kanilang rundown. Pero sabi ng Team Liquid, okay, ligtas tayo. Pero may conceal pa pala nagagawin, ha? Hayop na joy na yan. Ang daming dash. Hirap, Pero mo hindi na uubos. At Tapos, dinagdag pa yung emblem choice niya. Tapos kapag nahuli pa, magpa-purify lang siya gamit yung ultimate. So, ay, ang likgot! Oo. Ito talaga yung isa sa mga picks na kapag na-master mo, napaka-rewarding. Yeah. Dahil hindi rin naman po ganun kadali mag-joy. Correct. Dahil kailangan mo rin bantayin yung mga beats mo. Kumbaga, dapat perfect rhythm ka talaga. 35 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord. Ibig sabihin ito ay mambibinyag na ng mga tore ito kung saan na Yes. pwede itong dambahan at mawala lang ng parang bula. Kumakaldag na yung Kumakaldag na si Lord. Okay. Tsaka ano ha, ang bilis bumaba nung lamang dito ng Team Liquid Philippines. Hindi ko sure kung gaano kalaki yan kanina, pero again, Onyx Philippines na-equalize na nila ito dahil doon sa mga sunod-sunod na kills na nakuha nila. Pero sa items din pala, nakahabol na rin ha. Oo, talagang anybody's game pa rin tong game Yes. number 2 eh. Agree. As in, Onyx Philippines, they have the tools to start fights. But the same could be said para dito sa TLPH. Any good diversion ay pwedeng magbago ang larong ito. At pwede rin namang magbago sa kasamaang palad kung magkamali ng diversion na mahuli sila nila Kirk. Yeah, parang yung at this point, kailangan mo ng high risk, high reward na play. Oo. Kaya lang ang problema kapag yung risk nun, ay yung reward nun, hindi naging pabor sa'yo. Uy, yun ang conceal play ha. Ngayon, umabante dito si JP. Kalahati agad yung buhay. Flicker rin nagamit kagad dito ni Sanji. Ngayon, ready na dito ang Team Liquid Philippines. Kirk ay nagamit na rin yung flicker. Habang si Keller sa likod, kailangan niya gamitin yung heavy crossbow niya. Brusco! Ngayon, nakasanib. At si Bruce ay mamamatay. Ito na yung pagsugod ng cavalry. Unti-unti pinapatumba. Oh, Hebay nakakuha ng kill. May diversion play pa sila dito. Makakatakas si Super Prince. At pwede na sila mag-lord. Oo, 2-for-1 exchange. Nag-retribution however si Carl TZ against the Iritel. At si Oheb ngayon ang namumuno with the GPM, with the damage himself, the Filipino sniper going wild on this Granger as the Lord is taken down by Oheb himself. Ang nakakatawa doon ay tuloy-tuloy yung pag-release ni Oheb ng baril kahit tinahabol siya ng sangkatutak na miyembro ng Onyx Philippines. Just goes to show na overall, no, alam at kontrolado talaga ni Oheb kung paano gagamitin yung maneuvers ng kanyang character. 609 stacks and 40 for the Sky Piercer, which definitely means kaya na niyang mang-burst down ng kalaban. Oo, 600 stacks already on this Granger. Ito na yung kanina napanood din natin mula kay Jome sa kanilang Game 2 victory sa serye kanina against Aurora na talagang sumakit na, nakadagdag na at ang hirap tapatan kasi hindi na uubos yung mga bala.
Ang hirap na nun. And ito pa isa sa mga hirap na parte dahil Luminous Lord na ito at nagmamarcha na dun sa may bandang itaas. Ready din ang Team Liquid Philippines para umabante. Andun yung pulse. Ang sakit! Kalahati kagad yung boy ni Super Prince. Andito na si Kenneth to the rescue pero hindi nila mapipigilan yung pagbasag. Torre dun sa may bandang itaas. Ngayon, gitna naman ang nagiging mata or minamata dito ng Team Liquid pero ang ganda depensa rin ng pagbugaw dito ng team ng Onyx Philippines. I like the decision coming in from Kelra. Agaran siyang nag-heavy crossbow para madagdagan ang kanilang kapangyarihan na dupepensa. Yeah. Right now for Onyx Philippines, ano pa bang key to victory ang inaabangan natin, Auntie? Kailangan pa lalong mag-connecta nung KK connection, talking about King Kong as well as Kelra. Right now, yung contributions na meron sila ay hindi ito yung something that we're used to seeing. We're used to seeing more coming from them. Although Kelra has 100% kill participation. Pero yun nga, with that said, since wala silang kopya ng diversion, kailangan may magawa silang play at the very least. Oo, hinihintay nga rin natin yung mga flicker plays na nagmumula dito kay Kirk Yeah. or even a flicker play coming in from Brusco na talagang kayang abutin si Owen dahil tatandaan natin walang purify ang isang Granger dito. Flicker lamang ang kanyang hawak. So ibig sabihin nito ay kung madikitan ay malaki ang chance na mapitas siya Goodbye. dito. Pero napakaganda din kasi pumesto ni Owen ngayon. Yung aggressive ka pero hindi ka rin mapangit pumwesto. Oo. Tsaka ang bilis kasi nung nung cooldown ng Rondo. Ay! Ano gagawin? Andito yung sorpresa mula sa Cavalry. And this time ay unti-unting tumutumba ang Onyx Philippines. Dalawa na agad na napabagsak nila. Si Bruce pa magiging sa target. Ando pa rin yung mga Vincent. Wala ka dito the Great. Habang nakatatlo na, itong si Oy magiging apat Mania? pa. Si Kirk ngayon ay delikado na. Kailangan nila mo yung mga minions. Savage! Meron pa! Magiging savage ba ito? Nakakaapat na itong si Ohe pero kailangan nilang umatras dahil wala na mga minions. Andito na yung next wave! Andito na yung pagsugod ng mga cavalry! And this time Savage! ay papapagsakin si Super President! Yung Tori na lang kanilang papapagsakin! At tagumpay para sa cavalry! Hindi na kinailangan pa yung Savage. Oheb, reloaded, matured, hindi na pinilit pa. And that's going to be the sweep against the current world champions. TLPH remains undefeated. Oh my gosh!